Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos ng kagandahan, Diyos ng kabutihan, ang kanyang kaluwalhatian. Wala kang kasing ganda, O Diyos, wala kang kapantay. Mahal na mahal kita, Panginoon. 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 Umaga po sa ating lahat. Were you able to greet one another? Parang hindi naman yata no? Pwedeng tayo uli. Tumayo tayo uli lahat. Okay, batiin naman natin yung bawat isa. Say good morning. Hello. Sige, if you need to get out of your seats, gawin po ninyo. Ayan, So, yung nasa harap, nasa likod, kanan, kaliwa. So, let's just welcome everyone here today. Okay, ayan. Now you can do high fives, fist bump. So just to greet everyone. Ayan, sige lang. Just take time. Are we happy to see each other today? Ayan, let's just express that happiness. Okay, sige po. Now you can settle down. Pwede na po tayo maupo. Salamat po. Ayan, nag-enjoy naman tayo ng fellowship. Ayaw na umupo. Sige po, upo na po kayo. Tutuloy po natin yan mamaya after the service. Ayan, just pang-umpisa lang yan. Patikim lang yan. So, para hindi tayo magmamadali mamaya. So, welcome everyone. Once again, good morning, good morning. Yan, okay. Sabi nga ni Marky, are we alive today? Are you alive? Buhay ka pa ba? Buhay ka ba ngayon? Okay. Sige. Of course, we want to be happy every day. Gusto natin masigla tayo. And on a Sunday like this, wala namang pasok kahapon di ba? So, unless inabot ka ng hating gabi, kagaya namin, simula umaga hanggang gabi kami, tuloy-tuloy yung mga activities. But beyond the tiredness, sa kabila ng kapaguran, nandun yung joy. Nandun yung joy ng pagsaserve sa Lord. And sabi nga, sulit or nahihigitan pa nung joy na yon yung pagod na meron tayo. And so, today is the first day of the month, also the first Sunday of the month, and the last month for the quarter. Naintindihan niyo ba yun? Sabihin na, pangatlong buwan na ngayon. So, yung first quarter. So, by the end of this month, tapos na yung first quarter. Hindi natin mamalayan yon ay magpapasko na naman. So, ang bilis ng panahon. So, maya-maya kakain na naman tayo, magla-lunch. At maraming kaganapan. Pero ang bilis ng panahon. Ang bilis tumakbo ng panahon. And that's why, as we look at yung ganitong takbo ng panahon, sabi natin, pabilis din ng pabilis yung pagbabalik ng Panginoon. So as bilang mga believers, yun po yung ating inaasahan Yun yung ating tawag dito, pag-asa, Something that we are looking forward to, yung inaasahan natin na makikita natin pagdating ng panahon. That's why it's very important for us to worship. It's very important for us to really spend time with the Lord. Yung kaninang kanta nga natin, sabi, you live to die. Nabuhay ka para ikaw ay mamatay. Yung destiny ng Panginoon ay para mamatay. You can just imagine, pinanganak ka para mamatay. Pero yung pagkamatay mo, hindi basta-basta.
Di ba? That's because we are entering the Holy Week now. We're starting a new series. No, natapos na natin yung series natin nung last week, Secured, no? Entitled Secured. And it talks about being secured in the love of God. No, ikaw ay kampante ka na ikaw ay iniibig ng Diyos. And God gave us a love that is perfect, isang pag-ibig na hindi mapapantayan. Ano? And sabi nga, wagas, walang katapusan. No, parang sa kinakasal nga, di ba? Yung singsing, bilog, walang simula, walang katapusan. Yun yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. And God Himself is called love. He is love. God is love. No, kaya siya rin mismo ay walang simula, wala rin katapusan. And nakakatuwang isipin na, sabi nga ni Marky, di ba, sino ba tayo para gawin ng Diyos ang mga bagay na ito to the point na hindi natin kakayanin kung tayo yung dadanas ng dinanas ng Panginoon. Ano? And itong Holy Week is actually the saddest time of the year. Di ba? Pinakamasayang panahon sa taon ay yung Christmas. Di ba? Which is yung pagdating niya. And ngayong papasok yung Holy Week, sa dulo nitong buwan na to, papasok sa first week ng April, makikita natin doon na as we commemorate that, actually remembrance yun, hindi, although kung tutuusin, celebration din. Why? Dahil yung ginawa ng Panginoon, ang resulta nun, kaligtasan para sa atin. Diba? Ang resulta nun, buhay na walang hanggan para sa atin. And it's supposed to be a celebration. Kaya nga, pagdating nung huling linggo nung Holy Week, tinatawag siyang Pasko ng pagkabuhay. Diba? So, muli na nabuhay ang Panginoon. And because of that resurrection, ay tinalo niya yung kamatayan. Ay yung kamatayan, yun yung kinakatakutan natin. Pero ang sinasabi nga ni Jesus, wag mong katakutan yung kayang pumatay ng katawang lupa, pero pagkatapos nun wala na. Kasi ang Diyos, kaya niyang gawin na ikaw ay hayaang mamatay physically, pero pagdating sa kabilang buhay, yung tinatawag na second death, pangalawang kamatayan. Yun yung buhay na walang hanggan na hindi kasama ang Diyos. At pag hindi mo kasama ang Diyos, automatic, kasama mo yung isa. Yung kalaban. Di ba? Sino bang gusto mong kasama? Okay, yung hindi sumagot, sinong gusto nyo kasama? Tataka lang ako, ba't hindi sumagot yung iba? Parinig mo kay Lord dyan. Minsan, di ba, pag tinanong mo, sino ito gustong yumaman? Yung iba, hindi nakataas yung kamay. O sige, bahala kayo. Pagka may mga ganun tanong, pakita mo sa Lord. Ako yon Lord, ako, di ba? So, sino gustong kasama ang Panginoon? O, yan, di ba? Kasi pag hindi kayo sumagot, mukhang baka pumapalakpak yung isa doon, Sabi niya, akin yan. Akin yan. Mukhang gusto akong kasama niya isang ayaw sumagot So, that is the blessed hope that we have, And that's, secured nga tayo doon sa pag-ibig ng Diyos. Kung alam mong mahal ka ng Diyos, hindi ka matatakot. Dahil alam mong mahal ka ng Diyos, secured ka, Wala kang insecurities, wala kang iniisip na baka ganito, baka ganyan, Kasi alam mo mahal ka ng Diyos Diba? And dahil alam mo mahal ka ng Diyos, hindi mo ito aabusuhin. Diba? Kasi minsan may mga tao, mahal naman ako ng Diyos, kaya kahit anong gawin ko, okay lang sa Kanya. Hindi po. Kasi pag mahal ka ng Diyos, ayaw ng Diyos na mapahama ka. Okay? Dahil mahal ka ng Diyos, ayaw niyang manatili ka sa kasalanan. Okay? So, yun yung isang side kasi ng pagmamahal, di ba? And that's why even some people would say, di ba, Christian kayo, Christian church. Kasi sinasabi nyo, mahal ako ng Diyos. Di ba? Bakit kayo? Bakit may discrimination kayo? So, sometimes we're not even saying it, but people feel discriminated. Why? Kasi natatouch natin yung kasalanan Di ba? Pag na-touch natin yung salitang kasalanan, merong kurot sa puso. Kung di man kurot, sugat ang nararamdaman nila. And that's why they feel na sila ay rejected, they feel like they were discriminated. But the truth is, yun yung pag-ibig ng Diyos. Gusto ng Diyos makasama tayo, pero gusto niya na pag nakasama niya tayo ay bagong nilalang.
Diba? Kasi hindi pwedeng nananatili ka sa kasalanan tapos gusto mong pumasok sa kaharian ng Diyos. Diba? Sinabi naman ng Diyos na malinaw yon, no? Na hindi lahat ng tumawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ko. Kundi yun lang sumunod sa aking kalooban. Ano, and I tell you, if you don't follow the will of God, no, pag hindi mo sinusunod yung kalooban ng Diyos, your life will be miserable. Ano, so pwede maging successful ka sa mata ng tao, pero deep inside, alam mong may kulang eh. And that's why when we are secured, alam natin na merong sasaklolo sa atin, no, dahil mahal tayo ng Diyos. If we are secured in the love of God, then we will be able to persevere. Diba? Kahit maraming problema, kahit maraming pagsubok, kakayanin mo kasi alam mo mahal ka ng Diyos. Diba? Dahil mahal ka ng Diyos, tutulungan ka niya na makaraos, makalampas. Ano, and I believe God is still doing that today. No, kailangan lang natin buksan yung mata natin. Ano? Kasi minsan some people would say, parang wala naman nagbabago sa buhay ko. Kasi hindi nagbabago yung pananaw mo. Eh. Diba? Kailangan baguhin mo rin yung pananaw mo. Diba? So, like for a person who's going to the gym, diba? So, nagbubuhat siya ng weights, parang magaan na ito. Buhat nga tayo na mas mabigat. Diba? Then eventually, hindi mo naman malayan, lumalaki na yung muscles mo. And sometimes, ikaw mismo hindi mo napapansin, pero people will be noticing. Diba? Na ang hirap naman ito, pabigat ng pabigat yung binubuhat. Nagrereklamo ka, pero hindi mo naman malayan, lumalaki yung muscles mo. Nag-iiba na yung itsura mo. It's just the same way with the Christian life. No, nahihirapan ka, manghirap ng pinapagawa ng Diyos. And in the first place, hindi naman mahirap yung pinapagawa ng Diyos. Imposible. Diba? Imposible yung pinapagawa ng Diyos. So, hindi talaga natin kayang gawin yon. But the good thing is we have the grace of God. In other words, nakaagapay siya sa atin, nakaalalay siya sa atin. And that's why you will not notice it, kagaya nung taong nasa gym, diba? Akala niya pareho pa rin yung katawan niya, pero hindi niya namamalayan, lumalaki na unti-unti yung mga muscles niya. Na maya-maya kulay green na siya. Sa Incredible Hulk na pala siya. So, we can be secured in the love of God, okay? So, ngayon, ang pag-uusapan natin is, dahil papunta nga tayo sa Holy Week, let's talk about the road to resurrection. Ano, as we look at this series, titignan natin yung dinanas or yung mga sinabi ni Jesus, no, habang nandoon siya sa krus. Ano, so, di ba merong 7 last words during the Holy Week? Ano? Tayo gagawin natin siya ng every week. The 7 last words of Jesus Christ, which is the road to resurrection. And bawat sinabi ni Jesus na yon ay napakahalaga para sa atin. No? 7. Isipin mo, nakapako siya mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Nasubukan niya na bang lumambitin? Yung lambitin lang, nakakapit ka lang. Monkey bar or chinning bar. Sa gym, chinning bar ang tawag doon. Okay, ayaw namin ng monkey. So, gusto namin chinning bar. No? Ganon. So, nasubukan niya kumapit sa baras. Gano'ng katagal kaya kayo tatagal? 1 minuto. Ako parang 3 seconds lang yata ako eh. Naramdaman ko yung malakas na paghatak ng gravity eh. Ano, so sa sobrang bigat ng aking dalahin. So, medyo, di ba, nakasabit ka, nakahawak, mabilis kang bibitiw eh, kasi mabigat yung katawan mo eh. But for Jesus Christ, hindi po siya nakapit. Di ba? Ang humahawak sa kanya ay yung pako. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At dun sa duration ng time na yun, 9 o'clock hanggang alas 3, meron siyang 7 sinabi. Ano, and yung 7 na sinabi niya na yun is still a message for everyone of us today. No, hindi po yun yung nasabi lang niya, no, na wala nga siyang sinabing, aray ko, ang sakit naman ito. No? Walang ganon, walang reklamo. No? In fact, lahat nung sinabi niya, napaka-importanting salita. No? It talks about what is going on in his mind. Ano yung nasa puso niya habang nakapako siya. Di ba? So for some people, habang nakapako, siguro nagrereklamo, patayin nyo na lang ako kaysa ganito. Eh sabi ng mga Roman soldiers, hindi ka namin papatayin na mabilis, kaya nga ganyan ang ginawa namin sa'yo para matagal yung bago ka mamatay eh.
mahirapan ka ng husto. And you can just imagine that before the crucifixion, ang dami pa niyang naranasan, di ba? So, ginulpi, hinagupit, no? Pinalo, dinuraan, sinabunutan, nilagyan ng koronang tinik, and even before he gets to the cross, dugun-dugo na siya. And I was saying, sabi ko nga, yung koronang tinik, nung nilagay sa kanya yung koronang tinik, I'm sure sobrang dugo yun sa mukha niya, no? Kaya nga sa Good Friday, gusto ko sanang panoorin natin yung Passion of the Christ. No, kahit sabihin mong rated R ba yan or what? Dahil sa sobrang violence or sobrang pwede bang for the meantime isa-isang tabi muna natin yung mental health. Ano kasi naabuso yung salitang mental health eh. 'Di ba? Nakaka-trauma pag pinanood mo 'yan. Panoorin mo siya in the context of God doing that for you. Panoorin mo siya in the context na kung paano tinanggap niya yung paghihirap para sa iyo. Because here in church, when we watch movies, we don't watch to entertain ourselves. Or else manood na lang tayo ng Iron Man, manood tayo ng Avengers, no? But even when you watch Avengers or Iron Man, you should learn from that movie. Ganun po ako manood kasi pag nanonood ako, tinitingnan ko kung ano yung mga pwede ko mapulot. 'Di ba? So, hindi yung nanood ka lang, galing, ano? Paano kaya ginawa yung suit ni Iron Man na gano'n? 'Di ba? So, no, we don't do that. Ano? So, even here, pag nanood tayo, like, yun nga, The Passion of the Christ, tinitingnan natin siya, hindi isang bilang pelikula, no, bilang isang mensahe para sa atin. Okay? And so, titignan natin yung bawat salita na sinabi ni Jesus habang siya ay nakapako. So may mali pala dun sa Passion of the Christ. Kasi dun sa Passion of the Christ, habang pinapako siya, sinabi niya yung katagang pagpapatawad. Di ba? Ito yung pag-usapan natin ngayon. Yung unang sinabi niya. Actually, he said that after he was crucified. Habang nakapako siya. Kauna-unahang salita na sinabi ni Jesus. So let's look at that. Tayo po tayo lahat. Tingnan natin yung scripture. Luke chapter 23, 26 to 34. And as they led him away, they seized one Simon of Cyrene, who was coming in from the country, and laid on him the cross to carry it behind him, or behind Jesus. And there followed him a great multitude of the people and of women who were mourning and lamenting for him. But turning to them, Jesus said, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. For behold, the days are coming when they will say, Blessed are the barren and the wombs that never bore and the breasts that never nursed. Then they will begin to say to the mountains, Fall on us, and to the hills cover us. For if they do these things when the wood is green, what will happen when it is dry? Two others who were criminals were led away to be put to death with him. And when they came to the place that is called the Skull, there they crucified him and the criminals, one on his right and one on his left. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots to divide his garments." Let us bow down our heads. Yuko po tayo. Let's pray. Father, we come to you today and we open our hearts to your message. Lord, as we remember the passion of our Lord Jesus Christ, how he suffered and how he endured the cross, we open our hearts to the message that you are about to give to us. While the Lord Jesus is hanging on that cross, I believe, Father, that every word he said is also a message for us today. And that is why we are anticipating, we are ready, Lord, to listen to you today. Speak to us through your Spirit, O Lord. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So if I can take your seats. The road to resurrection, the forgiveness. Forgiveness. So, yun yung one word, no, to describe what Jesus said on the cross. The first words he uttered, no, while on the cross.
So, Luke 23, yung binasa natin, it actually details the final trials. Ano yung crucifixion ni Jesus Christ and the burial of Jesus following his arrest in Gethsemane sa Luke chapter 22. Now, sa pagbinasa natin yung Bible, makita natin yan from Luke 22, inaresto na siya and then dire-diretso na sa crucifixion and then resurrection. Ano? So, para bang yung gabi na yon after the Passover dinner, no, the Last Supper na tinatawag, huling hapunan. Kaya parang sa isang bibitayan, di ba? Merong huling hapunan eh. Ano? And then for Jesus Christ, that was his last supper, last meal before he is going to be executed. Di ba? You can just imagine the life of those who are in prison right now na kung saan mayroong death penalty. Di ba? Bawat araw ay unti-unti nababawasan na yung buhay. No, kasi alam mo papatapos na yung buhay mo eh. And for Jesus Christ, it's just like that. Ano, kasi alam niya kung kailan yung kanyang pagbabalik sa Diyos Ama. And that's why dun sa Last Supper, ang ginawa niya, hinugasan pa niya yung paa ng mga disciples. Ano, which is our topic last week, di ba? And washing the feet of the disciples is actually his expression of love. Na sinasabi niya na ganito ang kaya kong gawin bilang tanda ng pag-ibig ko sa inyo. Pero ang totoo nun, meron pa siyang mas matinding gagawin. Ano? So after meal, he prayed in the Garden of Gethsemane. Then after he prayed, inaresto na siya. No, dumating na si Judas. Hindi kaya nadulas si Judas doon nung niya. Kasi di ba si Judas ay madulas. Di ba? So, but anyway, si Judas yung nag-lead doon sa resto eh. Di ba? And everything is just like kumbaga, nagsimula ng umikot ang lahat. Ano, from the arrest, dire-diretso sa trial, hanggang pagdating ng umaga, trial before Pilate, no? Tapos dun sa trial before Pontius Pilate, dun na siya pinarusahan ng todo. Eh sabi ni Pontius Pilate, ayan na, naparusahan na siya. Pwede na ba natin siyang pakawalan? Pero ang gusto ng mga tao is ipapatay siya. Ano? So, and Pontius Pilate washed his hands. Ano? Naghugas kamay siya. Sabi niya, hindi ako guilty sa dugo na itong taong to. Kayo ang nagsabi na ipapatay siya. Pero kung isipin mo, meron bang judge na ganon? Ang kanyang, ang decision ko ay palayain itong taong to. Wala akong nakitang kasalanan sa kanya. Yeah? Tapos sisigaw yung mga tao doon sa korte, hindi, ipakulong mo yan, hindi, ano mo yan. Tapos maghuhugas kamay. Tapos sasabihin niya, o sige, yan ang gusto ninyo. Wala namang ganong, di ba, judge. And makita mo doon, tinalo siya nung mga tao. And some people would call that people power. So, kung minsan pag-iisipin mo yun, parang may mali yata doon. Diba? It should be the power of God, not the power of the people. Diba? Sa totoo lang, napapractice natin yung power of the people every election. Akala nyo ba si Lord ang naglagay ng mga presidente na yan? Hindi si Lord ang naglagay ng mga presidente na yan. Tayo ang naglagay niyan. Sino yung mga bumoboto? Sino yung mga bumoboto? Taas ang kamay? Sino mga nakaboto? Sige, taas nyo ang kamay nyo. Hindi ko naman kayo ipapapako sa krus eh. Ang sinasabi ko lang, tayo yung bumoto doon. Kaya kung nanalo yung binoto mo, tapos ngayon nakaka-disappoint yung ginagawa niya, you'll have to suffer the consequence. Kasi tayo bumoto doon eh. Di ba? And some people would say, ayan, nangyari ng kalooban ng Diyos, siya ang nanalo. Tapos nagre-reklamo, bakit ba hinayaan ng Diyos na siyang manalo? Hindi. Hinayaan natin na siya ang manalo. Alam mo kung ano sinasabi ng Diyos din sa atin? Yan ang gusto nyo eh. Yan ang gusto ninyo. Diba? So, God is not a controlling God. No, hindi kanya pipilitin gawin yung kalooban niya. Although the Lord might be saying, nako, mali na naman na napili nila. His hands are tied. Di ba? Wala siyang magawa doon. Kahit sabihin mong He is all-powerful, the only thing we can do is pray. Pero again, maghihintay tayo kung anong sagot ng Lord sa prayer natin. Di ba? Gusto natin ang presidente ay Kristiyano.
mayroon ng mga Kristiyano sa mga sa mga offices. Pero kadalasan yung mga Kristiyano tatalo ng mga nandun sa opisina na yon. So instead na yung Kristiyano ay magliwanag, instead na yung Kristiyano ay makaapekto doon sa mga kasamahan, kadalasan yung Kristiyano pang nadadala. And that's why we need to pray for that. We pray for boldness, we pray for the Christians to really rise up. Diba? Yung mga Kristiyano ay, kumbaga, kung ano yung kanilang conviction. Diba? Bilang Kristiyano ay panindigan. Diba? So, ang daming issues. But again, look at this thing that happened here. So, pagdating doon sa trial kay Pontius Pilate, wala na, bumigay na si Pilato. Sige, kung yan ang gusto nyo, basta ako, hindi ako guilty. Kayo may kasalanan yan. So, yun ang ibig niya sabihin doon. And that's why He handed Jesus to be crucified. Kaya, and what happened? And again, while Jesus was hanging on that cross, 7 last words. Diba? Yung, sabi nga, yung mga huling salita ng isang taong namamatay ay napakahalaga. Napaka-memorable. Diba? So parang, kasi ito na yung huling hininga mo, ano yung huling sinabi mo bago ka huminga ng huli? Diba? There were atheists. I've seen a video about atheists who died. Yung mga atheists, alam niyo kung ano yun, di ba? Mga matatanda na mga atheists. The atheists, yun yung mga tao na ang paniwala nila walang Diyos. Yung iba naman tumatango na sinabi ko matatanda. Hindi. Atheist. Okay? Sila ay naniniwala na walang, or atheist. Okay? Meaning nothing or no. No God. Theist coming from the word theo, which is God. So, kaya kung pangalan mo theo, ibig sabihin nun, God. Kaya theology is the study of God. Diba? Naniniwala sila walang Diyos. And when these people died, may mga last words sila . And Anton LaVey, the founder of Satanic Church, nung namatay siya, before he died, ang last words niya is, "What have I done? What have I done?" Because that's where he discovered maling-mali yung kanyang ginawa. And probably he's beginning to see kung saan siya papunta. Because, syempre, Satan's church, may Satanic Bible din sila. Diba? And the Satanic Bible tells you, Nike, just do it. Ang sinasabi ng Satanic Bible, do what thou will. Gawin mo kung anong gusto mo. Ang Bible natin, sinasabi, ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa buhay mo. Diba? Makita mo yung rebellious spirit doon that ang gusto, kaya kung pag sinunod mo lang yung gusto mong gawin, sabi nga, hindi mo na kailangan pumasok sa Satanic Church. Gawin mo lang yung gusto mong gawin, miyembro ka na kaagad doon. Kita mo, daling sumali, Mamaya kayo nandito, hindi nyo alam, miyembro pala kayo doon. Diba? Kinakanta-kanta pa. Chinachant pa yan ng sex bomb dancers, diba? Kung anong nasa puso mo, sundin mo, diba? Sige, umiindak-indak pa tong isang to. Delikado pala yon, di ba? Gawin mo kung anong gusto mo. And you will hear people say, kung anong masaya sa akin, di ba? Kung saan ako masaya, yun yung gagawin ko, doon ako. And sometimes people will even say, di ba, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Paano kung mali na yung ginagawa niya? Di ba? Sasabihin niya, dito ako masaya suportahan mo ako. Will you do that? Of course, if you love the person, hindi ka na pwedeng sumama doon sa gusto niyang gawin. Diba? So hindi mo man siya mapipigilan, pero na-express mo naman na dahil sa pagmamahal mo sa kanya, winarningan mo siya. Okay? And so, having said all this, ano nangyari? Ano yung meron dun sa word sinabi ni Jesus? Father, forgive them. Na Father, forgive them. And the thing is, nung pinako si Jesus, hindi siya nagsalita ng sumpa laban doon sa mga sumakit sa kanya. Hindi siya nagsalita ng sumpa para doon sa mga nag-accuse sa kanya. Hindi revenge
ang unang lumabas sa bibig ni Jesus. It's so far from revenge. No, kung matatawag man na revenge yun, o ganti, isang napakagandang ganti yung ginawa ng Panginoon. Ano? And that's why we will see here, the first point is that forgiveness is Jesus' first response, not a last resort. Ano ibig sabihin? No? Nung pinako siya, kauna-unahang lumabas sa bibig niya, patawarin mo po sila. Di ba? When in fact, the natural thing for any human being is, humanda kayo. Di ba? Maghihiganti ako. Mamatay man ako dito, merong gaganti para sa akin. Di ba? So, ang gusto lagi kasi natin makaganti. No? So, yeah, dumarating sa punto nga, di ba, may mga ubusan ng lahi, di ba? May pelikula si Eddie Garcia na gano'n eh. Di ba? Namatay yung isang anak, so namatay din yung isang anak doon, namatay yung kapatid nito, namatay din yung kapatid doon. Di ba? So, hanggang yung unang nag-away, patay na. No? Tapos ilang generation na nagpapatayan pa rin. At siguro yung mga sumunod na nagpapatayan, nag-iisip siguro, bakit nga ba tayo nagpapatayan? Basta yun yung yun na nakagis na natin galit yung pamilya natin sa pamilya na yan You see, when we talk about love, when we talk about God, we talk about love. Pag pinag-usapan po natin ang Diyos, kung meron man tayong galit na pag-uusapan, ay yun yung galit sa kasamaan. Yun yung galit sa kasalanan. And that's why you will see here, it's amazing. Napakahirap na nakabitin ka doon. The first hours, nakabitin ang Panginoon. Ang mga salitang sinabi niya ay, Father, forgive them. So, sabi nga when Jesus spoke, He did not speak a word of, alam mo yun, hindi siya a word of vengeance. It is not a word of hatred. It is not a word of, alam mo yun, yung rejection, bahala kayong mga tao kayo. Diba? So, hindi nyo alam kung anong ginawa ninyo. Diba? May pagbabanta kasi, diba? Bilang Diyos, dapat yun ang sinabi niya. Hindi nyo alam kung anong ginawa ninyo. You are missing a lot, diba? So, kawawa kayo pagkatapos nila. No, it's never that. Walang pagbabanta. Sa halip, these are words of mercy. These are words of grace. Sabi natin, in the middle of chaos, Jesus prays. Diba? So, malaking bagay ito na kailangan matutunan natin sa buhay natin ngayon. Sa kalagitnaan ng maraming pangyayari sa buhay natin na hindi maganda, ang mas magandang gawin natin ay manalangin. Diba? You can hear people say, alam mo yun, stories upon stories of how they were hurt. Diba? Kung ano yung bigat na nararanasan nila. Sa totoo lang, pag makikinig ka sa problema ng mga tao, kahit wala kang problema, magkakaproblema ka Diba? Affected tayo diba? So kaya sabi, tayo yung mga emotional na tao, pag nakarinig tayo ng mga storya na nakakalungkot, apektado tayo. Umiiyak yung nasa pelikula, ikaw umiiyak ka din. Di ba? Pansinin niyo yun, yung mga pag nanood ng pelikula, tas drama, maya-maya yung mga babae sumising. Ganon. Pero yung mga lalaki, inuubo. Inuubo yung mga lalaki. Tas, bakit kaya ganun yung effect ng drama sa lalaki? Pagka drama yung pinapalood, inuubo. Tapos namumunas ng pawis. Inumpisahan dito. Ganyan. Tapos gaganon. Pinagpapisan yung mata. Well, emotional beings tayo. We will be affected by what we see. And that's why, pag kinausap mo mga tao, hindi mauubos ang problema Hindi mauubos ang problema. Kaya kahit ikaw, kung kukunti lang problema, madadagdagan. Diba? Kasi may concern Nagiging concern ka ron sa tao. And the thing is, this tells us, in the midst of all this, Jesus prayed. Not to escape, not for revenge, although sabi niya,
kung gugustuhin ko, I can call on 12 legions. Pag sabing legions, 4,000 to 6,000 yan. Times 12, 72,000 angels para gunawin yung lugar na yon. No? He can call angels to protect him, to fight for him. Pero hindi yun yung ginawa niya. He prayed not to call on the angels, but for the forgiveness of these people. And he didn't even ask for vindication. No, wala naman akong kasalanan eh. Di ba? And it's too late para palayain siya. Nakapako na siya eh. Di ba? So he chose to call on the Father. And in fact, for the people around him, this can be shocking. Because sabi, this is usually our last response. Our last resort. No, para sa atin, kasi yung ay, ganda. Parang, sige, kala ko kakanta ako eh. No, so, yung forgiveness kasi kadalasan huli sa atin yun eh. And yung forgiveness sa atin, kailangan may mangyayari muna. Diba? So, sa time ni Jesus na yon, hindi naman siya naghintay nung mag-sorry muna kayo. Diba? Or baguhin nyo yung inyong decision. I mean, it won't happen. Nakapako na siya eh. But for us, natural people, yun ang pinakahuli sa listahan natin. Patawarin ko lang yan pagka nagbago na talaga. Yeah, patatawarin ko lang yan kapag nag-sorry. Diba? Yung iba nga sasabihin, paano ko naman patatawarin hindi nga nagsusorry? Tayo, diba? Yan tayo. Pero si Jesus, even before the people said sorry, in fact, wala naman nag-sorry sa kanya, diba? Even before the people changed their minds, or shall we say, even before you were born, He's already uttering forgiveness for every one of us. Forgiveness is always ready for Him. Diba? Sa Panginoon, hindi na kailangan mag-sorry ka. No, nandiyan na kagad yung forgiveness mo. Kaya lang, some people would say, parang hindi naman ako pinatawad. That's because hindi ka umaalis dun sa kasalanan mo eh. Diba? Kaya ka nga pinapatawad kasi para magkaroon ka ng bagong chance. Diba? And some people would always blow their chance. Pinatawad naman ako, okay na ako. So, BSDU. Alam niyo yung BSDU, di ba? Balik sa dating ugali. Tapos pagbalik mo sa dating mong ugali, anong susunod? Nakakahiya nang lumapit sa Diyos kasi humingi na ako ng tawad. Baka naman din ako patawarin ngayon. You know what? The good news is, forgiveness is always there. But don't wait until it's too late. No, wag ka maghintay na huli na ang lahat. Di ba? Pag nagkakasala, isipin mo, patatawarin naman ako eh. Alam naman ng Diyos yung nangyayari sa akin. Maiintindihan ng Diyos yan. Well, naiintindihan ng Diyos na hindi mo talaga kaya. And that's why when you ask for forgiveness, ask also for grace. Ask for strength. Minsan ako, sabi ko, Lord, i-possess mo na lang kasi ako. Kasi hindi naman nagpo-possess si Lord eh. Diba? Ang mga demonyo, nagpo-possess sila. Yung gusto nilang gawin mo, gagawin nila sa'yo. Kaya ikaw mismo, gusto mong gawin yung tama, hindi mo magagawa kasi kinokontrol ka nila eh. But God does not control. Everything is based on your decision. Every time you decide, merong grace si Lord dun sa decision na yon. And then, of course, dahil may grace si Lord, at nag-decision ka, yung kalaban naman, ayaw yung decision mo, anong sasabihin ng kalaban sa'yo? Hindi, balik ka dito. Magkaibigan tayo, di ba? Sinabi mo, hindi. The more na sinasabi mo hindi, the more na tumitindi yung paghatak niya sa'yo. And the more din naman, tumitindi yung grace ni Lord sa buhay mo. It's all based on your decision. In fact, si Jesus, pwede naman siya mag-decide na huwag na lang eh. Diba? The night before, anong prayer niya? Lord, Father, kung pwede lang, hindi mangyari ito. Pero, hindi dahil sa kalooban ko, kundi sa kalooban mo.
So, ibig sabihin, may choice siya kung tutuusin. But he obeyed the Father. Now, he modeled all this to us. Na kumbaga, it's your choice. Anong decision mo sa bawat araw? Di ba? In fact, yung pagpapatawad, isang napakabigat na decision yon eh. Di ba? That's why we have to be reminded, we have to understand what it is. Di ba? Kasi maraming tao, ayaw nila magpatawad kasi iba yung pagkaintindi nila sa pagpapatawad. Di ba? May mga tao sabihin nila, pag pinatawad mo yun, parang kinonsinti mo lang. Hindi. Kahit naman ang Panginoon, hindi naman tayo kinukonsente eh. Tingnan mo, pag nagkasala ka, gumawa ka ng labag sa kalooban ng Diyos, may consequence yun eh. And hindi parusa ng Diyos sa iyo yung consequence ng kasalanan mo. Resulta yun ng kasalanan mo. Lahat ng ginagawa natin, merong resulta yan. Di ba? So, yung sasabihin ng doktor sa iyo, ayaw mo mag-maintenance, mag-exercise ka. Pero mas gusto mong kumain ng kumain. Di ba? Maupo lang maupo, walang gagawin, pindot ng pindot, ito lang ang na-exercise. And so what happens? You gain weight, di ba? Nahihirapan yung mga internal organs mo sa mga kinakain mo, and you get sick. Yun yung consequence nun. No, hindi ka pinaparusahan ng doktor. Di ba? Ang ginawa ng doktor sa'yo, winarningan ka niya. Di ba? And it's the same thing with us. Yung salita ng Diyos ay warning sa atin. Now, you have an option. Susundin mo ba yung sinasabi ng salita ng Diyos o hindi? So, you have to understand, pag sinunod mo to, may consequence. Which is maganda. Pag hindi mo sinunod, may consequence din. Which is hindi maganda. Okay? So, you see, God's choice may be difficult. Sa case ni Jesus, no? Mamamatay siya. Alam niya kung anong klaseng kamatayan yon. And yet, pinili niya pa rin yon. Why? Kasi maganda ang resulta nun. Yes, mamamatay siya, pahihirapan siya, ipapahiya siya, i-display siya ng nakahubad doon sa krus. No? Because the real execution, wala talagang damit yun. Huhubarin lahat yung damit mo, tapos i-display ka doon sa dinadaanan ng mga tao. No, it's the road towards Jerusalem. Kapako siyang ganon. And some people could even mock that cross, saying there's a naked man on that cross. And yet, he suffered that humiliation. No, yung ganong klase ng kahihiyan, tiniis niya yon dahil maganda yung resulta. Di ba minsan, okay na, sige, kahit mahirapan na ako. Kasi alam ko maganda mangyayari. Kaya nga sabi ng Bible, for the joy set before him, he endured the cross. Merong kaligayahan na naghihintay sa kanya sa kabila nung pagkakapako na yon. Ano yung kaligayahan na yon? Yung kaligayahan na yun ay makita niya na ang bawat isa sa atin ay nakakatanggap ng kaligtasan niya. Sabi nga ni Jesus, diba, kung meron lang isa na magbabalik loob sa Diyos, may party-party sa heaven. Diba? Nagre-rejoice ang mga anghel sa langit. Kahit isang tao lang na lumapit sa Diyos, magbalik loob sa Kanya. How much more if He sees more and more people? Diba? Kaya nga sinasabi namin sa Bible study, mag-invite pa tayo na mas marami. Marami pang kailangan makarinig eh. And I tell you, for every one person that enters the kingdom of God, masaya ang buong langit. No? So Romans 5:8 says, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Pinakita ng Diyos sa atin ang Kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay na si Kristo para sa atin. Ito yung sinasabi ko kanina na hindi ka pa man pinapanganak, meron ng kapatawaran yung kasalanan mo. Hindi ka pa man pinapanganak, meron, ay, hindi pala lumipat, sorry. Ayan, no? Pinakita ng Diyos sa atin ang Kanyang pag-ibig. No? So, isipin mo yun, hindi ka pa pinapanganak, mahal ka na ng Diyos. Hindi mo pa nagagawa yung unang kasalanan mo, may kapatawaran na naghihintay para sa'yo. All you have to do is approach the Lord. Ask for that forgiveness. No, kaya mangyayari niyan, pag naranasan mo na yung kapatawaran na yon, kakanta ka na ng malaya.
Di ba? Kasi ang resulta nun is kalayaan para sa atin. Kalayaan mula sa kasalanan. Di ba? Kung dati ang iyong team song ay gusto kong bumait, pero di ko magawa. Di ba? Yun yung team song mo. Kasi kahit gusto mong gawin yung tama, hindi mo siya magawa. Bakit pa gano'n? Ano? Some people would even say, bakit pa kung alin pa yung kasalanan, yun pa yung masarap? Kasi lalo nang mahirap kasi masarap pala yung kasalanan, di ba? And yet when you decide, Lord, gusto ko nang sumunod sa iyo. Kasi kahit masarap ang kasalanan, yung resulta niya hindi masarap. Gusto ko nang sumunod sa iyo. And when you say that, the Lord will pour out His grace. Pag lumapit ka sa Diyos, lalapit din ang Diyos sa iyo. No, lalapit siya sa iyo. In fact, when Jesus did this, nung ginawa niya ito, He fulfilled the the prophecy that was given 700 years before this thing happened. Na bago pa man nangyari ito, 700 years bago mangyari yung sinapit niya, na i-prophesy. Now, Isaiah 53:12, sabi diyan, therefore I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors. Yet he bore the sin of many and makes intercession for the transgressors. Tingnan natin yung Tagalog. Dahil dito, pararangalan ko siya katulad ng mga taong tanyag at makapangyarihan dahil ibinigay niya ang buhay niya. Ibinilang siya na isa sa mga makasalanan. Nagdusa siya para sa maraming makasalanan at hiniling pa niya sa Diyos na sila ay patawarin. That's why Jesus confirmed His being a Messiah. Pinatunayan ni Jesus na siya nga talaga ang tagapagligtas. Dahil isipin mo, 700 years ago, kung sa isang normal na tao, malalaman mo ba na nasulat pala yung ginawa mo? 700 years before kang mamatay? 700 years bago mangyari yung nangyari sa'yo, naisulat na pala yon. But of course, Jesus knows that because He is God. In fact, alam niya kung anong mangyayari. And He simply showed who He really is. Kung ano yung puso na meron siya. Hindi siya puso na mapaghiganti. Hindi siya puso na mapagparusa. He simply confirmed what the prophecy was saying. Ang sinasabi sa prophecy, hiniling niya sa Diyos Ama na patawarin yung mga gumawa sa kanya ng ganon. And He did the very same thing. Eksakto mismo doon sa sinabi ni Isaiah. And that's why nobody can really contest na si Jesus talaga yung tagapagligtas. Although sa panahon ngayon, ang dami gusto nilang patunayan na hindi totoo. Gusto nilang i-discredit si Jesus. In fact, they go off even to say na si Jesus ay hindi Diyos. For some people naman sabihin na, Diyos yan, kaya kinaya niya. No. He was 100% man. Nung nakapako siya sa krus, taong-tao po siya. Hindi po niya ini-enjoy yung cross na dahil Diyos ako, hindi ko nararamdaman yan. No. While on the cross, yung sigaw niya, I tell you, it will break your heart. Kasi ang sakit nun eh. Diba? I'm sure kaya 7 last words lang ito kasi bawat hinga isang hinga, kailangan isang hatak yun eh. Diba? Kasi pag nakasabit kang ganon, hindi ka makakahinga. Kailangan mong hilahin yung sarili mo to get air. Diba? And I'm sure, mas matindi dito yung paghinga niya at that time. Kaya 7 last words lang yung nasabi niya. Ang hirap sabihin noon, Father, forgive them. Di ba? They do not know what they're doing. Ang hirap sabihin noon. And yet, He chose to say it. Hindi lang para doon sa mga tao doon sa time na yon, kundi para sa mga tao rin sa panahon natin ngayon. Number 2, Jesus fulfilled His own command. Ayan, si Jesus mismo. No, meron siyang iniutos. At yung iniutos na yun, siya mismo ang unang gumawa. Ano? So,
This is exactly what Jesus is doing here. So even in agony, He is acting as our intercessors. Intercessor, someone who prays for somebody. So, isipin mo yung Ate Ellen, intercessor. Habang nakapako, nagpe-pray. Di ba? So, may problema ka, di ka makapag-pray, sasabihin mo, ako nga may problema, ipag-pray ko pa yung iba. Ito, nakapako. Nakapako at pinagpe-pray yung mga nando sa baba. How is that? Para sa atin ngayon. Di ba? Marami tayong reklamo eh. Di ba? Dami natin reklamo. Hindi ba hirap-hirap mag-pray? Nasa Lord pa lang ako, humihikab na kaagad ako. Kaya tuloy yung amen ko, kinabukasan na. Di ba? Ang tagal ng prayer, ang magdamag. Ang hirap mag-pray kasi inaantok ako pagka nagpe-pray ako eh. Di ba? Yung iba nga sabi nila, naglalakad-lakad naman ako. Kasi diba, exercise, maglakad-lakad. May nagsabi, sabi niya, naglalakad naman ako, kaya lang every time naglalakad ako, nagigising ako. Ha? Paano nangyari yun? Every time na naglalakad ako, nagigising ako. Ano ibig sabihin nun? Naglalakad siya sa panaginip. No, pag naglalakad na siya, nagigising na siya. So, hindi pala totoo. No? The thing is, ano yung meron ka ngayong nahihirapan ka? Di ba? Ang hirap mag-exercise, ang hirap mag-disiplina sa pagkain, lalo na sa kalagayan ko. Wala po akong magawa, kahit ayaw ko po ay pinipilit po ako. Kagaya nung kasal kahapon, Pastor, kumain ka na muna. Kasi may susunod pa kami activity. Sabi naman ni Rio, sige na, ibalot na nga lang natin, take out na lang po. So, wala ka pa rin kawala doon. So, ano yung kahirapan na meron ka ngayon? I mean, hindi kahirapan yung nararanasan ko. No? Pero the thing is, mahirap magdisiplina ng sarili eh. Di ba? And for Jesus, that is a discipline. No? Na siya mismo kasi yung nagsabi eh. Meron siyang iniutos. So, ano yung iniutos niya na yon? That is in Matthew chapter 5, 43 to 44. Ano sabi niya? You've heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. So narinig ninyo na sinabi nung una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Love your neighbor. Hate your enemies. Sa totoo lang, wala pong inutos na gano'n ang Diyos. Sabi ni Jesus, di ba, narinig nyo noong una. Narinig nyo noon na mahalin mo yung iyong kaibigan at kapuotan mo yung iyong kaaway. Actually, yung kapuotan mo ang iyong kaaway, dinagdag na lang yan ng mga tao doon sa time nila. Why? Kasi ang pagkaintindi nila nung sinabi ni Jesus, ng Diyos, na mahalin mo yung iyong kaibigan or your neighbor, love your neighbor, ang intindi nila, basta neighbor or kaibigan, mamahalin. Pero pagkaaway, kapupuotan. So, dinagdag lang yun. And that's why Jesus said, narinig ninyo noong una, although hindi inutos ng Diyos na kapuotan mo yung kaaway mo. Pero yun yung naging accepted na kaisipan. Pag minahal mo yung kaibigan mo, automatic yung kaaway, kapupuotan mo. Pero nang sabi ni Jesus, mahalin ninyo ang inyong kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. That is exactly what Jesus did. Lahat ng umuusig sa Kanya, ipinanalangin niya. Even the Pharisees na sumisigaw, ipako yan. Ang masaklap, sa dami ng tao na nung una, nagre-rejoice, Hosanna, di ba? Dumating na ang ating hari. So, nagre-rejoice sila. The triumphal entry. Pagdating ng linggo yan, pagpasok niya sa Jerusalem, di ba? May palaspas pa. By the way, yun yung pinag-umpisahan ng palaspas. Kasi nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, nagwawagayway ng palaspas yung mga tao. As a symbol of rejoicing, as a symbol of victory. Kasi yun ang ginagawa nila noon. Pagkatapos ng gera at dumarating yung mga generals, yung mga sundalo, nagwawagayway sila ng palaspas to welcome them.
And the people were welcoming Jesus. Welcome our King. Pagdating ng Biyernes, nakikisigaw sila, ipako yan. Ipako yan. Isipin mo kung anong klase ang isip ng mga tao, no? Malamang yung iba nakikisigaw lang eh. Kasi sabi siguro nila, ayan ba yung haring winelcome natin? Eh, bugbog sarado na. Eh, wala naman palang magagawa yan. O, kaya nakisigaw-sigaw na, sige, ipako na yan, pako yan. Eh, kung minsan may mga tao, hindi naman alam kung ano nangyayari, nakikisali. Okay lang sana kung nakikiosyoso. Eh, kaso nakikisali pa eh. Nakikisawsaw. Pansinin mo ang Facebook. Di naman kilala kung sino yung nirereklamo. Kung maka-accuse, kala mo kilalang kilala yung tao eh. Diba? Dito nga lang sa Bustos noon, nagkaroon ng issue. Diba? Sabi may darating na politiko. Tapos sinarhan daw yung mga daan. At hindi raw pinapasok yung politiko na yon. So katakot-takot batikos doon sa mayor natin dito. At meron pang, porket mataba kasi yung mayor, tataba talaga siya. Okay? Alam mo, may nag-comment, sabi, kita mo, sumobra na yung laki ng mayor na yan, kakukurakot. How can you say that? Porket ba malaki yung kaha niya? Kinain niya lahat yung kurakot daw kasi. Di ba? I don't even know kung taga-Bustos nga ba yung nagsabi. Malamang hindi. Why? Kasi kaya malakas ang loob ng tao kasi hindi siya nakikita eh. Di ba? Kaya ang social media ngayon, ang tatapang ng tao. Pero pag natuntun ng NBI yan, makikita mo ang tapang niya. Di ba? Matapang ka lang kasi dahil hindi ka nakikita eh. Eh paano pag na-discover ka na, tingnan natin yung tapang mo ngayon. Di ba? We people, we're so full of ourselves. Akala mo, alam mo lahat ng bagay. Di ba? Akala mo, yung boses mo ay napakahalaga. Which is yun yung itinuturo sa atin ngayon. Mahalaga ang boses mo. Kaya pag yung opinion mo ay mahalaga. Di ba? Kaya ganun naman din kalakas ang loob ng tao na magbigay ng opinion na hindi naman hinihingi yung opinion niya. Di ba? We say a lot of things. Hindi naman kasali doon sa away. Nakikipag-away. Noon lang election ng presidential balls, di ba? Yung presidential elections. Pati church nahati. Nakakatakot magsuot ng kulay. Di ba? Dati. Pag pumunta ka sa church na nakakulay pink ka, eh, ay, nako. Di ba? Pag nagsuot ka naman ng pula, ay, nako. Lalong ay, nako, di ba? Away. Di ba? And the thing is, makita natin kung gaano tayo ka-helpless. Gaano tayo alam mo yon, yung, kaya sinabi nga rito, hindi nila alam kung anong ginagawa nila eh. And diba? And that's why, that is the most dangerous thing. Yun yung pinaka nakakatakot sa buhay. Akala mo tama yung ginagawa mo, sige ka ng sige. Pagdating sa huli, ma-discover mo, maling-mali ka pala. Like Anton LaVey, the founder of Satan's Church. Turo ng turo, recruit ng recruit. Tapos, nung mamamatay na siya, what have I done? It's too late. Ano ba tong nagawa ko na to? No? Huli na ang lahat. So again, the Lord will forgive. The Lord understand. Alam ng Panginoon kung ano yung pinagdaraanan mo. Madalas mga tao sasabihin yan, hindi mo lang alam ang pinagdadaanan ko. Alam mo ang sagot na Jesus sa'yo? Alam na alam ko. Ang problema mo, hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko para sa'yo. Sakit na sakit ka na dyan sa nangyari sa'yo? Well, walang-wala yan doon sa sakit na naranasan ko. That's why kung sinasabi mo hindi kita naintindihan, nagkakamali ka. Intinding-intindi kita. Naranasan ko rin naman na mabitray. Di ba? Tinalikuran, iniwanan. Sino rito mga iniwanan? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Baka magkahugutan tayo dito eh. Yung palang word na yun, di ba? Iniwanan. Biglang nagising eh. Pati yung natutulog nagising eh. Oh.
Di ba? Yung mga ganung words, di ba pastor, magandang pag-usapan yan. Kung hugutan din lang, I'm sure marami kayong iuhugot eh. Di ba? But Jesus is telling us something na imposible nating magawa eh. Ano ba yung ginawa niya? Ayun, nag-pray siya na patawarin mo sila, Panginoon or Ama. Ano sinabi? For they know not what they do. Ito yung sinasabi ko kanina. Kasi yung tao, akala niya tamang-tama yung ginagawa niya. Di ba? Those Pharisees, yung religious leaders, akala nila, tama yung ginagawa nila. Pag namatay na to, wala na tayong problema. Well, pag namatay to, may problema ka kasi mabubuhay uli yan eh. At dahil nabuhay siya uli, huhusgahan ka niyan. Mananagot ka. You see, that's one message to all of us today. Lahat tayo mananagot sa buhay natin. Lahat tayo haharap sa Panginoon pagdating ng panahon. And the thing is, kung ano ang ginawa mo sa buhay mo, pananagutan mo sa Diyos yun. Kung pinili mo na hindi maniwala sa Kanya, hindi magtiwala, kung pinili mo na salungatin yung kalooban niya sa buhay mo, sabi nga, yung mga hindi naniwala, they are condemned already. Nahatulan ka na pag pinili mong hindi maniwala. Well, as on the other hand, pag pinili mo naman magtiwala sa Panginoon, ano sabi rin? There is now no condemnation. Wala nang pagkahatol. Wala nang paghuhusga para sa mga nasa kay Kristo. And that's why that is what the Lord is telling us. Gawin natin kung anong kalooban niya. Ano yung kalooban niya? Gawin natin kung ano yung ginawa niya. Okay, so 1 Corinthians 2 verse 8, anong sabi dyan? None of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Ang karunungang ito ay hindi naunawaan ng mga namumuno sa mundong ito, sapagkat kung naunawaan nila, hindi sana nila pinako sa krus ang dakilang Panginoon. This talks about the blindness of people. Mga bulag ang mga tao. And even Paul says, the God of this world has blinded the minds of the people so that they will not see. So, hindi makikita yung katotohanan. And yet, very plainly, sinabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. Kita nyo, kaya nyong i-recite eh. Alam natin eh. Diba? And yet, people will choose to reject the truth. Diba? Sinasabi ng kanina, ito yung katotohanan. Diba? Ito pa malaking problema natin sa panahon ngayon eh. Kung alin yung kasinungalingan, yun yung pinaglalaban. At kung alin yung katotohanan, yun yung inaayawan. Nire-reject. Itinuturo mo yung tama, magagalit sa'yo. Kasi pinipilit mo raw yung iyong opinion. Ipinipilit mo yung iyong... Di ba? Ganun ang mga tao ngayon. I just saw one comment in Facebook. Sabi nga nun, wala kang karapatang i-impose yung paniniwala mo. Wala kang karapatan na i-impose kung ano yung inaakala mong tama. Na gano'n eh. Diba galit? Pero yung mismong tao nagsasabi, ganun din naman yung ginagawa niya. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, huwag mong tanggalin yung puwing sa mata nung kapatid mo. Tanggalin mo muna yung troso na nakabara sa mukha mo. Di ba? Do not remove the speck of dust from your brother's eyes. First, remove the plank. Mas malaki yung plank. Buong mukha mo yung natatakpan nun. Diba? That's why, kasi kung tingin mo bulag yung kapatid mo, mas bulag ka kasi mas malaki yung nakatakip sa'yo eh. What Jesus was saying is, yung sinasabi mo doon sa tao na yun, sa totoo lang, mas malala pa yung ginagawa mo kaysa sa kanya. And that's why, totoo yun. Diba? Kung anong itinanim mo, aanihin mo, mas marami. Siksik, liglig at umaapaw.
Doon sinabi yun. Siksik, liglig at tumapaw. Nung sinabi niya, gawin mo ng mabuti, yung kaaway mo, pakainin mo pagkagutom, painumin mo pag nauuhaw yung kaaway mo, magpautang ka na hindi umaasa ng kabayaran. What? Mag-react ka dyan. What? Sinabi yun. Sinabi yun. I mean, imposible nga gawin di ba? Pero alam mo, pagdating doon sa dulo, ano sinabi? Magbigay ka, at ikaw ay pagbibigyan, siksik, liglig, at umaapaw. Ibubuhos sa iyong, anong tawag doon? Ibubuhos, no? The thing is, hindi naman pera lang ang pinag-usapan doon. Ang pinag-uusapan doon yung mabubuting gawa. Hindi naman talaga sinabing magpautang ka lang, hindi ka magpapabayad. Ang ibig lang sabihin nun, gumawa ka talaga na mabuti. So, kung wala talaga ibabayad, anong gagawin mo? Makipag-away ka. Hindi makabayad, ididemanda mo. Bandang huli, mas malaki pa yung nagastos mo sa demanda kaysa doon sa sinisingil mo. I think yun lang naman ang ibig sabihin ng Diyos doon Di ba? Iiwas mo yung sarili mo sa sama ng loob. You know what? That is forgiveness. Yung forgiveness kasi, ibig kasi sabihin ng forgiveness, hindi yung binaliwala mo yung ginawa niya or pinawalan sala mo siya. May kasalanan pa rin siya. Pero alam niyo kung anong ibig sabihin ng forgiveness? Ang forgiveness is pinapakawalan mo yung sarili mo sa galit. Pinapakawalan mo yung sarili mo sa sama ng loob. Pag nagpatawad ka, ibig sabihin pinipili mong wag ma-stress. Anong gusto mo? Kulubot? O guhit? Di ba? Pag stress ka, mabilis kukulubot. Pag lagi ka nakangiti, magkakaroon ka lang ng guhit. Ang tawag doon, laugh lines. Kasi lagi ka nakangiti, yung nagkakaroon ng guhit, di ba? Pero yung stress ka, ay kulubot ang aabutin mo. Manunuyo ka. Hindi ko po sinasabi yan. Kayo nagsabi nun. Okay, so, di ba? Sabi nga sige, magalit ka, magalit. Ikaw lang naman papangit, hindi ako. Di ba? So, yun yung taong ayaw magpa-stress. Di ba? Yung isa stress na galit na siya. And usually, ikaw naman, hindi ka naman galit. Nagyagalit ka rin kasi galit siya. Kaya tuloy itong galit na galit, nagtataka, ba't ka galit na galit? Ako lang naman itong ginawa ng ganito, ba't galit ka rin? Di ba? Pero yung mga taong ayaw ma-stress, hindi nagpapa-apekto. Sige, magwala ka dyan. Magsisigaw ka dyan. Ikaw din naman ang mamalatin. Tsaka ikaw lang naman ang naririnig. Di ba? Kaya pag nagtanong yung kapitbahay, sino ba yung nagsisisigaw? Ayun siya. Di ba? Wala kang problema kasi hindi ikaw yung gumagawa So, kaya ba natin gawin yon? Number 3, forgiveness is the way of the kingdom Jesus is establishing. Kung kabilang ka sa kaharian ni Jesus, ay hindi na naman lumipat. Ayan. Kung kabilang ka sa kaharian ni Jesus, expected yung forgiveness sa'yo. Kung sinasabi mo, Kristiyano ka, inaasahan na ikaw ay marunong magpatawad. Why? Kasi yung Panginoon mo na sinasamba mo, nagpatawad na. Minodel niya na. Ang masaklap nun, nakapako pa sa krus habang nagpapatawad. Sipin mo yon, sakit na sakit yun. At ang sinasabi niya, Ama, patawarin mo sila. Di ba? Parang, yung iba sa atin, sabihin nito, hindi mo alam kung anong ginawa sa akin yan. Napakasakit nung ginawa niya. Hindi ko mapapalampas yun. Hindi ko siya mapapatawad kahit kailan. Di bahala ka. Suwayin mo yung sinasabi ni Jesus. Kung kabilang ka sa kaharian ni Jesus, hindi mahirap ang pagpapatawad. Kahit magmukha kang uto-uto. Because I've experienced that. Some people said, uto-uto si pastor. Kinausap lang ng sandali, okay na uli ka agad.
Well, okay na tayo, pero hindi ibig sabihin okay ka sa akin. Okay na ako kasi hindi na ako galit sa iyo, pero ikaw hindi ka okay. That's one thing that you have to understand. Hindi porket pinatawad mo, okay na siya. Kaya ang daming ayaw magpatawad kasi ano na siya, wala na siya, absuelto na siya dahil pinatawad. Di ba nga naman pagka sa korte, pag inatras mo yung demanda, laya na siya. But the thing is, may consequence pa rin yun Sa iba ang hirap na parusahan na yung gumawa ng masama. Nakulong na ng habang buhay. Pero ikaw, nakakulong ka pa rin. Sa totoo lang, yung hindi nagpapatawad siya talaga yung nakakulong. Remember Cherry Pie? Picache? Yung nakapatay sa nanay niya. Hindi naman talaga pinlano yun napatayin Napatay yung nanay. What happened? Anong ginawa ni Cherry Pie Picache? Pumunta doon sa Bilibid, doon sa kulungan. Pinuntahan niya yung pumatay sa nanay niya. Umiiyak siya, niyakap niya yung tao. Sabi niya, pinapatawad na kita. Gusto ko na makalaya. Gusto ko na makalaya. Teka muna, sino ba nakakulong sa inyong dalawa? Hindi ba dapat nagsasabing gusto ko na makalaya, yun nakakulong? But there is truth in what she is saying. Hindi siya makalaya doon sa galit. Gusto niya makalaya doon sa sama ng loob. Ang problema, may mga tao na binibaby yung sama ng loob. Pag lumaki yan, I tell you, mas mahirap. Diba? Hindi ako magpapatawad. Yung ginawa niyan talaga, hindi ko makakalimutan yan O hanggat hindi mo kinakalimutan yung ginawa, hindi ka makakalaya. And I tell you, hindi mo naman talaga makakalimutan Hindi mo talaga makakalimutan. Pero yung pakiramdam, makakalimutan mo yon. Diba? Meron nga kanta, diba? Sabi nga, I remember the boy, but I can't remember the feeling anymore. Tawa kayo ng tawa. Tanggalin nyo yung boy. Palitan nyo ng offense. I remember the offense, but I cannot remember the feeling anymore. Oh. Matawa kayo si Pastor. Yung mga kanta naman ni Pastor. Kaya ano magagawa natin? Mahilig ako sa music. And I tell you, just like watching movie, I do the same with music. Diba? So, kagaya nun, maalala mo, I remember the boy, but I cannot remember the feeling anymore. Well, apply that to offense. I-apply mo yan doon sa masamang ginawa sa'yo. Naaalala ko yung ginawa niya sa akin Pero hindi ko na maalala yung pakiramdam. Kapag kaya mo nang sabihin yon, ibig sabihin nakapagpatawad ka na. Nakapagpatawad ka na. So, you want to clap your hands? Go ahead, clap your hands. Para sa Panginoon. Di ba? Kasi pag-iisipin mo, yung kinakainisan mo, libreng-libre sa buhay. Ang saya-saya niya. Tapos ikaw, miserable ka. Tingnan mo, nagsasaya-saya pa siya. Patapos ng ginawa niya sa akin, nakukuha pa niya magsaya. Bakit hindi mo makuha magsaya? Hindi naman ikaw yung gumawa ng masama. Hindi, ginawan kasi ako ng masama. Paano, anong masaya doon? Kaso nga siya nagsasaya. Tas, the more na nagsasaya ka, the more na galit ka. Sinong talo? Yung sinabi mo nakasakit sa'yo, tulog na tulog. Ikaw hindi ka makatulog. Na-imbita kayo sa party. Nung nalaman mong imbitado rin siya, hindi ka na umattend. Dahil hindi ka ngayon nakakain. Diba? Kung saan siya nandoon, ayaw mo. Sinong lumiliit ang mundo? Tapos lalo kang galit na galit. Bakit nandito yan? Diba? So tuwing makikita mo, naiinis ka. Tuwing makikita mo, galit ka. Well, the thing is, kung kabilang ka sa kaharian ng Diyos, kailangan ka na makalaya. Kasi ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng mga taong pinalaya ng Diyos. So kung kasama ka sa kaharian ng Diyos, malaya ka. Nasaan na ba si Astrid? Si Astrid, di ba pag kumakanta siya, malayang lumipad, di ba?
Pinapractice namin yan nung one time kami ng music team, malayang lumipad. Nakasuot ako ng Superman. Sabi ko, malaya ka na. Pinatawad ka ng Diyos Pero kung ayaw mo magpatawad, hindi ka malaya. No? Kaya sabi nila sa Colossians 3, no? 12 to 13, put on then as God's chosen ones, or dahil pinili ka, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness. Ito raw ang dapat mayroon tayo. Patience, bearing with one another. And if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban. Tingnan nyo ito yung sinasabi na dapat tayo ay ganito. Kung Kristiyano ka, kung sinasabi mong tagasunod ka ni Kristo, eto. Ulitin natin. Bilang mga banal, bakit tapik yung katabi? Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, banal ka. Kala mo lang hindi. Parang hindi. Parang hindi. Amo ka lang hindi. Akala mo lang hindi. Again, kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit. Tanungin mo yung katabi mo, mapagmalasakit ka ba? Magandang kalooban. Maganda lang. Mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba. Mababa. Mabait at mapagtiis. Magpasensyahan kayo sa lahat, sa isa't isa, at magpatawaran kayo kung may hininakit kayo kanino man, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Hindi po natural kasi ang pagpapatawad sa atin No? But it is something that flows from the cross. Something that is coming from the cross. Kaya pag titignan nyo lagi ito, alalahanin nyo yung unang salita na yun. Because everyone needs forgiveness. Lahat tayo kailangan natin ng kapatawaran. Kaya lang, sinasabi rin ng Bible, kung tumanggap ka ng kapatawaran, ibigay mo rin sa iba. Diba? Kaya nga yung unmerciful servant, milyon-milyon yung utang niya. Sabi nung hari, sige, dahil hindi mo kayang bayaran, cancelin na natin yung hindi ka naman makakabayad Pero yung tao, takot na takot kasi pwede siyang ipakulong, pwede siyang ibenta para mabayaran niya yung utang niya. Anong sabi ng hari? Sige, tanggalin na lang kalimutan na natin. So, wala ka ng utang. Paglabas niya, nakita niya yung kapwa alipin niya, may utang na 100. Ginulpi. Hindi lang siningil, ginulpi. Pinakulong para daw magbayad. Nung narinig nung hari, sabi nung hari, pinatawad kita. Kinancel ko yung utang mo na napakalaki. Yung utang nung kapwa mo, konti lang, napakaliit lang. Hindi mo pinatawad. Sige, ikaw ngayon, papakulong din kita. Ibebenta ko yung mga ari-arian mo at saka pamilya mo para mabayaran mo lahat ng inutang mo sa akin. Well, that's what the Lord is telling us today. Kaya sinabi niya, kung hindi ka magpatawad, hindi ka rin patatawarin. I tell you, yung sinasabi mo na hindi ko kaya magpatawad, baka yan pang ikapunta mo sa impyerno. Know why? Pag hindi ka pinatawad, anong ibig sabihin nun? Hindi ka rin patatawarin Kaya nga dun sa prayer, di ba, tinuro ni Jesus, patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, katulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Totoo ba yon? Naintindihan mo ba yung sinabi mo kay Lord? Lord, patawarin mo ako kagaya ng pagpapatawad ko kay Robin.
Sabi ni Lord, nagpatawad ka ba? Ay, hindi. Sorry, Lord. Sorry. No, hindi sasabihin ng Lord yun. No? Sasabihin ng Lord, sigurado ka. Di ba? Pero tayo ganun, di ba? Anong patawad? Kung magkwento ka, parang kanina lang ginawa sa'yo yung... Pero pinatawad mo, ha? May mga tao ganun, di ba? Sabihin, ay, pinatawad ko naman na siya eh. Kaya lang, pag nagkwento na, di ba, yung, napatawad ko, pero isipin mo kung anong ginawa niya, di ba? Maya-maya, galit na ulit, di ba? Akala ko ba pinatawad mo? Ba't galit na galit ka pa rin? Again, pag ikaw ay nagpatawad, pinapalaya mo yung sarili mo sa galit. Kay Jesus, walang puwang ang galit sa tao. Kung meron man siyang galit, galit sa kasalanan. And therefore, kahit nakapako siya ron sa krus, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. Nabubulagan sila. Kaya mo bang sabihin sa tao yon? Hindi niya kasi naintindihan kung ano yung nangyayari sa akin. Kaya ganun yung naging reaction niya. Well, hayaan na natin. Hindi niya kasi alam eh. Di ba? Pero yung iba, sasabihin pa, kilala mo ba ako? Alam mo ba kung ano yung mga meron ako? Tapos gaganyanin mo ako. Di ba? Pride, full of pride. It's not good. Romans 12:17 to 21. Anong sinabi niya? Ay, Colossians pa rin. Ay, lumipat. Pakilipat nga po. Ayan. Sabi ito, repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Do not overcome, pakilipat na lang. Do not overcome evil by evil, but overcome evil with good. Tagalog version. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo yan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Again, ang sabi ng Bible, ang Lord daw ang maghihiganti. Ang Panginoon na magpaparusa. So, ibig sabihin, pagka pinipilit mong maghiganti, pinipilit mong maparusahan yung taong gumawa sa iyo ng masama, alam niyo kung anong ibig sabihin nun? Pinapakialaman mo yung gawain ng Diyos. Sabi nga, di ba, kung pinipilit mong baguhin ang isang tao, ginagawa mo yung gawain ng Diyos. Kasi Diyos lang ang may kayang gumawa ng ganon. Ang iniuutos sa atin, magpatawad. Ang inuutos sa atin, gumawa ng mabuti. And it's a lot better if we choose to do that. Because you know what? Ang gusto ng Panginoon, maranasan natin yung awa na nanggagaling sa Kanya. And ikaw mismo ang gagamitin ng Panginoon para iparanas sa kapwa mo yung awa na yon na nanggagaling sa Kanya. No, sabi nga doon sa topic namin sa marriage, you are married to someone who needs mercy. And you are God's instrument in giving that mercy to that person. Kasi hindi mararanasan ng tao yung awa kung hindi niya mararanasan yon mismo sa kapwa niya.
No, kaya nga may nagsabi, wala na akong tiwala sa tao kasi wala ka na makita mabuti sa tao eh. Pero sa mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos, a Christian, sasabihin mo, Kristiyano ka, tagasunod ka ni Kristo, well, nararanasan ba ng tao sa buhay mo yung awa ng Diyos? Ikaw ba may awa ka ba? Ikaw ba ay kaya mong pagbigyan yung mga bagay na nagagawa sa'yo? No, kapag ka ginawa mo yon, pinapatunayan mo na totoong tagasunod ka ni Kristo. Ano? Sabi sa Matthew 18:21-22, Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sumagot si Jesus, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses. In other parts of the scripture, anong sinabi ron? 70 times 7. 490. Nalito tuloy ako. 70 times 7 is 490. Hindi po ibig sabihin bilangin ninyo kung ilan na yung kasalanan niya. Hindi po sinusukat kung gaano karami. When it comes to forgiveness, wala pong sukatan. Because ang sinasabi, in the kingdom of God, it is not measured. It simply reflects the endless mercy of God. Unlimited na awa ang binibigay ng Diyos sa atin. Kaya nung sinabi ni Jesus na 70 times 7 or 77 times, ang sinasabi ng Diyos, huwag mo nang bilangin. Huwag mo nang bilangin. Because, ikaw ba pag-aaksayan mo ng panahon, nakaka-50 ka na. Gagawa ka ba ng listahan? Itong araw, imbis na nagda-diary ka ng mga magagandang bagay sa buhay mo, pati yung kasalanan, nakaka-7 beses na siya. You will not waste your time doing that. Besides, sabi nga, kung nananahan ng Diyos sa puso mo, nananahan din ang pag-ibig sa puso mo. At ang pag-ibig ay hindi nagbibilang ng nagawang kasalanan. Does not keep any record of wrongs. Kaya mapapatunayan mo kung ikaw ay totoong kabilang sa kaharian ng Diyos kung gagawin mo ang lahat ng ito. So, the cross makes this unmistakably clear. Every one of us stands in the position of those Jesus prayed for. Lahat tayo nandoon sa ipinapanalangin ng Diyos. Kasama tayo doon. Nung sinabi ng Diyos, patawarin mo sila. Pakikalabit mo yung katabi mo. Sabihin mo, kasama ka doon. Kasama ka doon sa pinapanalangin ni Jesus. Pinapanalangin ni Jesus, ano? Every one of us stands in that position. Our sin helped put Him there. Sabi nga, ang contribution daw natin sa gospel, alam niyo kung ano? The gospel is good news, di ba? Ang contribution daw natin doon sa good news na yon, yung kasalanan natin. Kasi walang good news kung walang bad news. And the bad news is, makasalanan tayo. And the good news is, pinatawad tayo ng Diyos. And He wants us to extend that to others. Ephesians 4:32. This is the last verse. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Magpatawad kayo sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Very simple word. Napakadaling sabihin. Pero sino sa atin dito yung kayang-kaya mong gawin?
Have you experienced that? Naranasan mo na ba yun? Naaalala ko yung ginawa sa akin pero hindi ko na naaalala yung pakiramdam. Kaya, kaya, ibig sabihin nun, hindi na ako galit sa kanya. Kaya lang, hindi ko na siya pwedeng pagkatiwalaan. Diba? Nangyayari yun. Now, some people would say, patawarin mo na ako, balik na tayo sa dati. O, babalik tayo sa dati. Gagawin mo na naman sa akin yan. So, natural yun Natural yun. Again, when you forgive somebody, nagpapalaya ka ng preso. At yung preso na pinapalaya mo ay ikaw. Ang sarili mo. So, sino gusto makalaya? Sino gusto makalaya? Mahirap mabuhay na may dala-dala kang bigat. Di ba? Sumasakit yung dibdib mo, hindi mo maintindihan bakit masakit ang dibdib mo. Well, subukan mo. Mag-house cleaning. No? Tanggalin mo yung mga mabibigat dyan. Okay? So, let's all stand up now. Sabi rito, no, forgiveness is not the denial of pain. It is the surrender of vengeance. Isinusuko mo sa Diyos yung kagustuhan mong makaganti. Sinong gustong gumanti? Ako na lang? Ako na lang ang may gustong gumanti ngayon? Well, I tell you, pastor po ako. Almost every time gusto kong gumanti. No? So, almost every time na may mangyayari, alam mo yung, sana, di ba? Yung ganti naman, di naman kailangan gawin mo Di ba? Naisip mo, naramdaman mo, lumabas sa bibig mo. I think doon yata nanggaling yung sa isip, puso, salita. Hindi ka man nakaganti, pero anong gusto mo mangyari? Sana. Nagmamadali, kinat ka, shum! Nagulat ka. Mabangga. It's automatic, di ba? Yeah. But the truth is, pag mag-isa ka lang, dire-diretso yun. Maaksidente ka sana. Makita mo kung anong hinahanap mo. Well, that's vengeance. You're wishing. Diba? And hanggang sa bahay mo, dala-dala mo yun. Diba? I know how it feels. And I'm fighting it. But lahat tayo tao lahat tayo pare-pareho lang Lahat swapang, ayaw magpadaan. Ikaw nagbibigay ka, sila ayaw magbigay. What's your choice? Hindi ka na rin ba magbibigay? Oh, hindi naman ako padadaanin yan Hindi ko na lang din siya padadaanin. You know what? We're all guilty as charged. Guilty tayo. No, kaya yung mga nagmamotor, no? Alam niyo ba pakiramdam? At alam niyo ba pakiramdam ko pag dinadaanan niyo ako? Na hindi ko pa naman sila na-encounter so far. Pero kung ma-encounter ko, humanda kayo. Mag-uusap tayo. Kailangan ko kayong ituwid. Walang taga-His grace na ganon. Di ba? Ang mga taga-His grace, mababait. Simula sa pastor. Aray ko. Hindi po ako mabait. Hindi po ako mabait. Akala nyo lang yon. Huwag nyo nang tanongin yung misis ko. Hindi po ako mabait. I tell you. Kung nakasakay na kayo habang nagdadrive ako, from time to time, lumilitaw yon. Talagang wala sa atin makakakaya nun. Hindi po ako si Jesus. Yung, grabe naman yan.
Panginoon, patawarin mo po siya. Hindi. Actually, baliktad. Lord, patawarin mo ako. Nagalit ako. Nakaisip ako ng hindi maganda doon sa taong yan. Gusto ko siyang madisgrasya. Kaya patawarin mo ako, Panginoon. Nakakatawa, di ba? Pero nakakahiya sa sarili natin yun eh. Di ba? Isipin mo, madapa ka sana. I mean, ganti yun eh. Ano sabi ng Bible? Huwag kang gaganti. Huwag mong gawin yung trabaho ng Diyos. So, ipaubaya mo lahat sa Diyos. Meron ka bang nararamdamang sakit ngayon? Hindi yung sakit ng katawan or sakit ng sakit na disease. Sakit ng kalooban. Meron ka bang dinadala? Kung wala, mabuti. Pero kung meron, lapit tayo sa Lord ngayon. Now, today is the first Sunday of the month. Inaalala natin yung ginawa ni Kristo. So, it's not yet Holy Week, pero every once a month, inaalala natin yung ginawa ni Kristo. Sobrang mahal na mahal tayo ng Panginoon na ayaw niyang manatili tayo sa kasalanan. Lahat nito na sinabi rito sa salita niya, sa totoo lang, kailangan sundin talaga natin yun eh. Nasabi nga yung unforgiveness daw, it keeps us bound to the past. Pag meron daw unforgiveness, nabubuhay ka dun sa nakaraan. Why? Parati mong nire-remember, parati mong nire-recall, parati mong nire-replay kung ano yung ginawa sa'yo. Kaya nabubuhay ka sa nakaraan. Samantalang ang forgiveness daw ay nagbubukas ng pinto para sa bagong buhay. And I believe every one of us is desiring for that. Kadalasan lang nagiging matimbang yung paghihiganti. Well, the Lord doesn't want you to remain that way. In fact, from the cross, the Lord is inviting us to live freely. From the cross, habang nakapako ang Panginoon, iniimbitahan niya tayo. Gawin din natin yung ginawa niya. So, before we take communion this time, why don't you settle it before God? Hindi niyo naman kailangan sabihin sa akin yan eh. Wala naman kailangan makaalam yan eh. Sabihin mo na lang sa Panginoon sa oras na to. No, merong galit dyan, merong sama ng loob. Well, kung wala, then magpasalamat tayo sa Panginoon kasi mismong kasalanan natin pinatawad. Just go ahead, pray. Lift it all up before God as we prepare for our communion. Can I call the music team? Let's just worship the Lord while we're doing this. Diyos ng aking puso, Diyos ng aking buhay, Ikaw ang nais ko, wala nang iba. Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pag-asa, O Diyos, Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Mahal